guys, what's up? My name is John Wayne and today, tara, pag-usapan nga natin tong issue ng SMNI, no? Yung pagtatanong na uwi sa takutan ng pagtatanggal ng prangkise. So yung pagtatanong nga ngayon, meron ako napanood isang video ni ni Ka Eric. Ang tanong niya doon, krimen ba ang pagtatanong? Kaya tuloy sabi na rin natin dito, pag nagtanong ka, mapresyo ka. Agoy. So, in the case of SMNI. Pag-usapan natin guys, kung ano nga ba ang naging issue dito. So, basically, may isang episode, no, ng, I think, Laban sa Bayan to or something, no. So, punta muna natin tong video na to ni Ka Eric. Post to ni Ma'am Joey. So, sabi niya rito, ito yung video clip na iniyak ni Representative Suarez na fake news daw. So, ito, di kung hindi totoo, ilabas nyo resibo. Yung nasabi ni Ma'am Joey. Pero pakinggan natin dito si Ka Eric. Waldes, 1.8 billion ang travel cost niya. Napo. 1.8 billion pesos. So basically dito guys, lumalabas sa episode ng Laban Kasamang Bayan is may pumasok na text sa kanya. No? Habang nagkakaroon yata sila ng discussion dito ni Attorney Belgica. Okay? So pakinggan natin, diretso. How long? For almost 1 year lang. For the entire Congress? Sa kanya lang. Sa kanya lang? Oo, kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka Eric at paki-explain din. At pakitanong kay Secretary Bellica. Miss Ina, ito ikaw. So, doon pa lang sa first few part, yung ibang mga kasama dito, no, na anchor, kahit sila nagugulat. How can you spend that huge amount of money sa isang opisina lang? In a given year. It's not even a given year. Hindi pa nga natatapos yung taon eh. 'Di ba? Kahit sila, questionable sa kanila yan eh. Nagtatanong talaga sila na parang, A break-in information coming from Congress mismong source. No, because the 1.1 billion of the DNNR, that's the entire department. Yeah. But you're saying now, Eric, that 1.8 billion is just the office of the speaker for travel? Which is a question. See? Yung intonation ng pagsasalita dyan ni Dr. Baduy, alam mo that the statement is not just a simple statement like putting up a sentence, but it's a question. Diba? I don't know, this is how I understand it, no? Ganito, yun yung dating sa akin, yun ang pagkaka-pick up ko eh. Ako lang ba o kayo rin? Diba? Question posed to us by the source from Congress. Yeah, I mean, the speaker. Okay, so it's a question posed to us that needs to be explained. So, dito, tinatanong nila yung veracity. Gusto na lang malaman kung gaano katotoo yan. Diba? Pakinggan pa natin. The speaker should explain, no? Yes. He should confirm or deny and then give an explanation. Give an explanation kung totoo. See? Give us an explanation. Nagde-demand ang mga anchor ng SMNI. You are given a chance to explain yourself based doon sa information na pinost ng isang taga-Congress di umano. Diba? Tama nga naman eh. You can just deny it or admit it eh. And if you said na it's true, then explain to us. Bakit ganun kalaki yung gastos mo, diba? So ito kasi sabi niya, baka humigit pa ka Eric, kung i-factor in Secretary Bellica. So, lumalabas dito na yung sinasabi ni Congressman Suarez, the way I understand his statement, pinapalabas niya na parang si Ka Eric ang nagsasabi noon when in fact, 'di ba? Kung papakinggan natin mabuti, pakinggan natin. Lumalabas dito na part nung sinabi diyan ni Ka Eric is nanggaling din doon sa nag-text sa kanya or nag-message sa kanya. Give an explanation kung totoo ito kasi sabi niya baka humigit pa ka Eric kung i-factor in Secretary. See? Baka humigit pa ka Eric. So, kinakausap siya. Hindi siya galing sa salita mismo ni Ka Eric. Bellica, ang current baka umabot ng 2 billion ang gastos sa travel ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga entourage. So, obviously dito, binabasa lang ni Ka Eric yung mga message, na ang tawag dito, nire-raise niya sa question coming from the person who sent the message sa kanya, diba? Wow. Okay, dahil usaping... how do you do that? How do you spend almost 2 billion for travel? How do you do that? That's hard. Hindi ka na uwi sa bahay mo. Grabing shopping.
Tsaka maraming yung entourage, gano'n. Etong part na to, they're just, I don't know, for me, they're just being sarcastic. Okay? They're just being sarcastic. Raj. Yan ang dapat ipaliwanag nila. Tanong natin yan kay Secretary Yes, and- Commissioner. Ang sakit. Pero sige, go ahead. Dean. Okay. Sige, kasi usaping Yun nga- corruption tayo ngayon. sorry, go ahead. Oh, go ahead po. May Yun nga po kasi it boils down to the policy and yung damdamin ba ng leader, how does he treat this or how will he treat these kinds of spending? Dahil alam niyo po, napakaraming pera sa gobyerno. Totoo po yan. Sinasabi ni Kaya ang leaders should be, we should have leaders na yung conscious ba? Alam niya na wag gastusin, mag-ingat sa gastos, maging prudent, magkaroon ng delikadesa, mahiya sa taong bayan dahil baka maging skandalo yan. Nasa puso ho ng tao yun eh. Pagka wala ka ho nun, ang pera sa gobyerno, para kung parang ang dami-dami. Hindi na uubos. So, kaya talagang waldasin yan ng mga people in power. So, yun po ang dapat natin tinitame. At dapat tinitame po ng mga bawat opisyal. Yun. Okay guys, dito sa sinabi ni Attorney Belgica, meron ba siya sinabing mali dito? I'm gonna give you one very good scenario. Early today, I went to see my brother. Sa sobrang aga niya, that was like 3 or 4 na madaling araw. No, pumunta ako sa kanilang residence. And may nakasabay po ako uphill. No, hindi naman masyadong mataas, pero pag ganun din. Matanda, tinutulak niya. No, tinutulak niya yung bisikletang hawak niya na maraming laman na sabihin na kalakal. I think he's somewhere between 70s, no? Late 70s, early 70s, ganyan. Guys, napailing na lang ako. Itong taong to dapat nagpapahinga na sa bahay. Itong taong to dapat nagre-relax sa buhay. Sa age niya. Ngayon, ang mga politiko natin, gamit na gamit ang mga mahihirap. Mga politiko natin, gamit na gamit ang mga pera ng taong bayan. No? Sa travel, sa mga pa-meeting, mga extra funds nila na hindi natin alam paano nila ginagastos. Kaya hindi maalis sa akin na questionin yung mga politiko natin. Ano ba nagagawa nyo para sa taong bayan? Paano nyo ba ginagastos ang pera ng taong bayan? May nakita ba kayo? Kahit isang programa ng gobyerno na nagbigay, no, ng ganitong klaseng care para sa ating mga elderlies. Halimbawa na lang, may nabasa na ba kayong batas or bill na ang gobyerno natin nag-i-initiate magpagawa ng isang establishmento, isang building na mag-house sa mga elderlies natin gaya nila? Yung mga homeless nating elderly na nasa kalsada, definitely homeless nga eh. Na walang access sa hospital, walang access sa mga medicine. And yet, yung mga kababayan natin yan, no, at one point in time, nagsilbi yan. Nagbayad ng taxes nila and so on and so forth. Mano man lang ba magpagawa ka o gumawa ka ng isang bill, isa batas mo, magpagawa ka ng isang infrastructure na merong access sa healthcare para sa mga matatanda. Na nabibigay sa mga matatanda nating kababayan na incapable na, lalong-lalo na yung marami tayo guys kababayan na mag-iisa na lang nabubuhay. Walang pamilya, walang kamag-anak or iniwan ng mga anak. No? Kaya nandiyadyaan na lang sila or nakatira mag-isa sa isang maliit na shanty. Bakit ba natin sila tinutugis? Bakit ba natin sila question? Because marami tayong mga kababayan na nandun sa point ng kanilang buhay na kahit sila hindi nila kayang tulungan ng mga sarili nila. At yung pondo na binibigay natin sa gobyerno na imbis na i-utilize na maayos ng bawat Pilipino, anong nangyayari? Nawawaldas lang ng mga ganito. I'm not saying that specifically dito sa topic na to. But yes, we have politicians, we have government officials, we have people in power na magaling lang during the election period. Pero iilan ba talaga sa mga kababayan natin ang nagkakaroon ng malasakit?
sa kapwa nila. I'm gonna give you one. Senator Bongo. 'Di ba? Ang dami niyang through Malasakit Center, ang dami nang na-assist, no? Na kababayan natin. Ngayon merong Senate bill si Senator Amy tungkol sa mga pagbibigay ng incentives, 'di ba? Para sa ating mga elderly starting 60 or 70, 80, 90, 100. Pero wala pa rin hanggang ngayon nakakaisip, magtayo tayo ng isang institusyon na mangangalaga naman sa mga elderlies natin. 'Di ba? Pero saan ba napupunta yung pondo ng tao? Sa hindi natin alam kung saan. Nagugulat na lang tayo sa mga ganitong klaseng news, 'di ba? Oh. Lalo na kahit tanongin ko may mga elderly. 'Di ba pabor sa inyo as one of the family members na magpagawa ng mga ganyang klaseng institution na nag-house sila ng mga elderlies natin? 'Di ba? Okay nga sana kung halimbawa nagkakaroon ng isang batas na magbibigay ng libreng gamot para sa mga elderlies natin starting sa kanilang senior citizen qualified age, which is 60. From 60 beyond. Yung mga sabihin na lang natin, yung mga maintenance medicine, 'di ba? Oh, kung yung budget na yon na hindi natin alam kung saan napupunta, nilalagay sa benefit ng mga elderlies natin. Di kahit papaano, 'di ba? Ilan sa mga kapamilya natin ang pwedeng mag-benefit doon? Lahat naman tayo siguro, o karamihan sa atin, may mga magulang na above 60 na, 'di ba? Anyway, so dahil dyan sa episode na to, may isang congressman na umalma. Itago na lang natin sa pangalang Congressman Suarez. Pakinggan naman natin yung sinasabi niya rito. Agam po ako, Madam Speaker, tungkol po sa isang video na napanood ko kaninang umaga. At doon po sa video na yon na ipinalabas sa SMNI at 10:27 p.m. Doon sinasabi that Speaker Martin Romualdez spent 1.8 billion pesos in traveling. At dinagdagan pa. Baka nga hindi lang 1.8, mahigitan pa. Kasama ng kanyang entourage. Ang tanong, is it true? Di ba yan yung point kung bakit tinatanong nila ka Eric at saka ni Senator ni Dr. Abadoy? Is it true? Hindi ba based dun sa video na pinakita natin earlier, nagde-demand sila ng explanation sa office ni House Speaker? So ano tong sinasabi dito ni Suarez? Ang tanong, totoo ba ito? Did they even care to validate? Did they even... Anong sabi dito ni Dr. Abadoy sa video niya dito? 'Di ba? Malinaw pa sa sikat ng araw. They were asking for for Congressman or House Speaker Romualdez to explain. 'Di ba? Did they fail to ask that? Kung talaga napanood ni Suarez yung video, no? Para sa akin, clearly, the way I understand, yung sinabi diyan ni Dr. Abadoy, she was demanding. She was asking to explain yung information na nakarating sa kanila. 'Di ba? So anong part doon ang hindi humihingi ng na explanation or hindi na verify? Care to ask? Did they even care to find? Ano daw? Did they even care to find out what really? Did they even care to ask? Did they even care to ask? Balikan natin yung video.
Ano ang hindi, ewan ko, how do you define, did they even care to ask? Eto, The To be speaker, explained. the speaker should explain, no? Yes. He should confirm or deny and then give an see? It's just the office of the speaker for travel. Which is a question posed Yeah. to us by the source from Congress. Yeah, I mean, That the needs to be speaker, explained. the speaker should explain, no? Yes. He should confirm or deny and then give an explanation. Give an explanation kung Yeah. totoo ito kasi Oh. Ano sinasabi niya, no? Ano sinasabi ni Suarez dito? 'Di ba? Even care to find out what really is the truth with regards to this matter. Paanong klase ng pagpo-find ng truth ang magko-qualify sa kanya? When obviously the anchors of SMNI were asking a question regarding the information posted to them. 'Di ba? Kita niyo yung difference ng dalawa? Obviously, mas naunang na-air yung sa laban para sa bayan ng SMNI kaysa dito sa privilege speech ni Suarez, no? Which actually nag-react na rin dito si Attorney Claire. Ayan, panoorin niyo po 'yan. Napakaganda ng mga pinoint out diyan ni Attorney Claire, no? Ngayon, kanina habang nagba-browse ako, nakita ko tong post ni Jay Sonsa. Sabi ni Jay Sonsa rito, kamukha siya ni Congressman David J.J. Suarez, yung pinakamaingay na kinatawa at nagmamaktol pa dahil sa issue ng travel expenses at corruption issue against House Speaker Romualdez. Ngayon, hindi ako sure kung sino siya, pero chinek ko. No, kung sino ngayon ang congressman ng kung magkaiba nga ba. So, ngayon, okay, ang district representative ng Quezon, 2nd District is isang Honorable Suarez David J.J. Okay, so obviously may kita nyo naman 2022 yung kanyang mga final na bill. Ngayon, punta tayo dito. Back in November 2020, meron isang article coming from Manila Bulletin. Grab Wraps filed versus Quezon Solon over 70 million worth of agricultural and marine supplies. A complaint for plunder, graft malversation, and failure to render accounts has been filed against Quezon City 2nd District Representative David J.J. Suarez and several others before the Office of the Ombudsman on Wednesday due to the reported misappropriation of 70 million worth of agricultural land. So basically, this person and this person is the same person. And this one. Diba? So may kaso pala tong graph na i-final back in 2020. So, kamusta na kaya ito? Wala tayong update, no? Ayan. Meron pa sinasabi dito, Magpantay said that Suarez and the other respondents should be slapped with administrative charges of grave misconduct, dishonesty, conduct prejudicial to the best interest of service, no? As for the criminal charges, he wants them held liable for the violation of RA 7080 or otherwise or plunder law, Article 217, Revised Penal Code, malversation of public funds, Article blah blah blah, at kung ano-ano pa. Well, you can check out the article yourself. And another thing, no, meron din dito, pinost ng isang Ryan Lim. Okay? Sabi dito, yung may kaso ka ng graft sa ombudsman pero ikaw daw ang pinakamalinis sa Kongreso. LOL. Quezon Solon faces raps over 56 million in unliquidated funds during the gubernatorial tenure. Okay? Punta natin yan. So, this was back in 2020 rin. Wow, sunod-sunod Magkaiba ba to? November, tapos December. So, magkaiba yung value nila. Itong isa, 70 million.
Yung isa, 56 million. Okay? Maintains innocences to address allegation in the proper forum. Okay? So, ano na-update dito? Charged for graft complaint before the office over alleged unliquidated cash advances totaling of 56.143 million from 2013 to 2018 during his tenure as the provincial capital. The complainants claimed the residents of municipalities of Katanawan and Unisan based on the accusations on the COA reports 2000 as well as the memorandum issued in the provincial government. Okay. Nakakatawa, no? For someone to accuse sa isang crime, knowing that in comparison, no, sa sinabi between SMNI news anchors at saka dito sa sinasabi ni Congressman Suarez, nakikita mo yung laki ng difference. No? As in, kitang-kita mo yung laki ng difference eh. Actually, it's no-brainer na eh. To make specific distinctions. When in fact, nakikita mo na outright na iba yung sinasabi ni Congressman Suarez dyan sa kanyang privilege speech at sa mismo nangyari talaga at sinabi ng mga anchor ng laban sa bayan. No, doon lang tayo sa tama. Doon lang tayo sa totoo. Yun naman yung pinaglalaban ni Suarez, di ba? Bakit siya mismo hindi niya kayang patunayan na iba yung pagkakaintindi niya at sinasabi niya dyan sa speech niya sa talagang nangyari at sinasabi ng mga taga-SMNI. Diba? Is it because that SMNI is a pro-Duterte channel? Diba? Or network? Nakaramihan ng mga nandyan sa SMNI, mga kaalyado ni PRRD. And we all know naman na nagre-raise ng war. Hindi naman war. It's more like sinisingil kayo na ipakita nyo yung mga libro nyo na para sa inyo, inaatake ni PRRD ang House of Representatives. Kaya nyo ba pinag-iinitan ng SMNI? That's a legit question. Diba? Ngayon, kailangan mo nang sabihin na that's a question. Kasi may mga tao, iba yung pagkakaintindi. May mga tao talaga iba yung degree, yung level ng pag-iisip nila eh. So sometimes you have to be very particular and specific eh. If you're making a statement or if you're making tawag dito or you're asking a question. Gaya niyan. Tinatanong lang naman din ni tawag dito. Tinatanong lang din naman ni Ka Eric at saka ni Dr. Badoy. Pero pinapalabas nyo. They're making a statement. Diba? They were even demanding for the House Speaker, no? To explain himself tungkol dyan sa ni-raise sa kanila. Because very interesting yan. You know? Spending 1.8 billion, diba? Just for travel. Kamusta man yung iba yung ginagastos dyan, diba? But anyway, I've seen one video na rin na talagang in-itemize nila. No? It's not even a question to ask anymore when I already have the answer to that question. That the point is, kitang-kita mo rito how people can mix up things, no? And make it look na sila yung biktima. When in fact, it's the other way around. Anyway, guys, if you have any other, points to raise tungkol dito, feel free. Magandang mapag-usapan natin to because 2025 election is coming. No? We only have a month to go to 2024. We have 12 months or 13 months to go or more, definitely. Para pag-aralan natin yung mga susunod na pauupuin natin dyan sa Congress. Tandaan nyo. It's a midterm election for Senate wherein we're going to vote 12 senators and new sets sana ng kongresista. Tigilan na po natin ang pagboto sa mga, alam nyo, ng dispalinghadong politiko. I don't have to be very specific. Hindi ko kilala yung mga congressman ninyo and how they serve you as their representative. Pero sana, this time, let's be wiser. No? Huwag na po tayong magpaano sa mga kakapiranggot na tawag dito na hindi lang mga paayuda nila. We need a total reform. Life-changing sana ang mangyari. Hindi yung pabarya-barya lang na binibigay sa atin pero milyon-milyong halaga ang nawawala sa kaban ng bayan. And yet, wala tayong nabe-benefit lahat. Anyway, guys, again, I'll see you in the next video.
Bye!